Dito sa Pilipinas, napakarami na naka-e-bike. Pero nakikita yung e-bike, yung mga lower CC lang. Pero itong papakita ko sa inyo, papambihira pa to sa Pilipinas o maaaring ngayon lang kayo nakakita ng ganitong e-bike. Ayan. Maaaring napanood nyo na to sa ibang page pero ngayon, gamit-gamit natin. Ito yung e-bike na big bike. Ang tawag dito, electric motorcycle big bike. So ayan yung harapan niya. Kung ikukumpara sa big bike, ang katulad niya sa look ay yung Kawasaki Z1000. Ito yung may gawa. Yan ang Titco Motor Corporation. Ang kagandahan dito yan gawa sa Pilipinas, gawang Pinoy to. So built-in na siya ng camera sa harap at saka sa likod. So ito camera to. Tapos LTO registered din to. May iba't ibang klaseng pamamaraan ng pagbuhay dito. Maaaring chips. Itong kulay blue na to, ito yung chips. And then traditional key, susi. Ayan, pagbuhay. Narinig nyo tumunog, pero yung tunog na yun parang speaker lamang. So pag pinindot nyo to, pahina ng pahina yung tunog. Ayan o. So yung narinig nyo namang tumunog, ito naman yun. Built-in na yung Carlink. Right, ayan o. Connected, kaya yan tumunog dahil connected na sa Bluetooth ko, sa cellphone ko. Makikita nyo. Ayan, nandiyan yung mapa, messages. Pero ito yung Chigi. Yan. So hindi accurate yon. Nakabase ito sa gulong. Pero ito GPS to. So mas accurate to. Mas mataas yung reading niya kaysa rito. Tapos ito naman ay mapa. And then ang kagandahan dito, may tire gauge pressure. 30 sa harapan, 32 sa ulian. And then may video. Ayun yung sasabi ko sa inyo na camera. Camera yan sa harap. And then yung sa likod ito. Alright, hawak ko. And then pwede mong patayin natin. Tapos gamitin natin tong chips. Pagbuhay, itatapat lang natin dito. Ayun oh. Oh, di ba? Tapos pagpapatayin, ito, ganito lang din. Pakita ko sa inyo. Ayun oh. Alright. Ang galing. May design siya ng tangke pero nakalagay dito sa loob. Ayan. Isa pa din pala tong chips ang pagbuhay. Pakita ko din sa inyo. Tatlong way ng pagbuhay dito. Apat pala. Ito, paapat to. Alright, ang galing. Oh, parang sa hotel lang. And then yung biometric dito, pero hindi siya mabubuhay dahil hindi naman to naka-enroll yung ating daliri. Ayan nga pala yung ano niya, compartment. So nakalagay dito yung charger. Ayan yung charger, and then nandito pa rin yung gloves ko na Sphinx gloves. Alright, ayan oh. Shout out. So i-walk around natin, ayan. At gagamitin natin to. Panoodin yung sunod na vlog ko. Gagamitin natin sa highway and then sa expressway. Ituturo ko sa inyo yung basic na paggamit nito. Naka-ready na siya, naka number 1. Kung mapapansin nyo, may R, Drive 1, Drive 2 at saka S, Sports. Ibig sabihin lang yan 1, 2, 3. Ayan, 1. Lilipat natin sa 2 at saka yung 3. And then ang kagandahan dito, may R, may reverse. Ito yung reverse. Okay. Pag sinilinyador natin, ayun oh, umaatras tayo oh. 'Di ba? Pero pag ibabalik mo naman sa drive, gaganon mo lang. Ayan oh, number 1 na uli. Tapos yun yung tunog na sinasabi ko. Oh, aabanti na uli yan. Pero ang safety nito, pag pinindot mo yan, kill switch kung sa motor, kahit isilinyador mo na isilinyador, hindi na siya tatakbo kahit buhay. Pag number 1, nakalagay dito sa dashboard, ang range na kaya niyang takbuhin ay 136 km. So ibig sabihin moderate lang ang arangkada niya. Kumbaga sa motor parang primera. Tapos pagka in number 2 mo naman, number 2, ayan, mag-iiba yung range na kayang takbuhin niya, 87 lang. Kasi malakas siyang kumonsumo ng battery kapag malakas din yung rotor mo. And then kapag number 3, ayan oh, 67 lang yung kayang takbuhin. So bago pa to, 968 km pa lang ang odo niya natatakbo. So ayan, makikita nyo sa mga vlog ko na ito yung gagamitin natin.
Pinakita ko lang sa inyo yung walk around at saka yung mga ibang specs. So ayan na, biglang nandito na tayo sa Binyan. Nandito kasi ang warehouse ng Cylon Tire. Alright, ayan. Ito yung mga gulong. Oh, di ba? Cylon. Ito yung ginagamit natin sa ating sasakyan. Yung aking Fortuner, Cylon yung gulong. All-terrain yung sa akin eh. Pwedeng meron na kayong pan-truck, no? Kompleto, no? Pan-truck. Asan yung mga gulong natin? Beast tire. Nandiyan sa loob. Ito nga pala mga boss, ang ginagamit na gulong. Ipakita ko lang sa inyo. Saka yung size. Ayan, Beast tire yan. Ayan o, Beast tire. 160 by 60 by 17. And then sa harapan naman ay 120 by 70 by 17. Alright? Beast tire din yan. Dito yan ng warehouse niyan sa Liip. Liip to, di ba? Industrial Park. Yan. Tapos, ang shock nito, TRC. TRC ang shock niyan. Equipped ng TRC yan. At saka nakalimutan kong sabihin kanina na ang mga bearings nito ay fiber na. Alright, ayan, ayan, ayan. Pag available na to sa Pilipinas, ay bablog uli natin. Ang halaga nito ay start from 470,000.